Samantala, kaugnay pa rin po ng epekto ng nagdaang bagyo. Nasa linya po ng ating telepono si Cagayan PDRMO Head, Roelly Rapsing. Magandang umaga po. Yes, hello. Magandang umaga po. Right, good morning po si Dayan Kirer po. Ito, kamustahin lang po namin ang aftermath po ng bagyong Nando dyan po sa Cagayan dahil dyan po naglandfall ang nagdaang bagyo, sir. Yes, ma'am. All efforts now are nakatuon na po sa ating relief and recovery po. At naka-schedule po ang ating governor together with the regional director going to Calayan para makita yung idinulot ni Super Typhoon na Nando doon sa kung saan nag-landfall po yung ating yung Super Typhoon po. But what are the initial data that you have, sir, sa inyo pong opisina? Ilan po yung total na naapekto ang individual at may casualty po ba, sir? Yes, merong casualty reported. Somehow, hinihintay natin yung official report ng NDRMO, no? Para maging part siya nung report natin sa PDRMO. So still undergoing a verification. But sir, yung pong mga daan po dyan, passable po ba lahat or may mga area pa rin pong impassable? All roads and bridges po natin, major roads and bridges, passable po siya. Wala po tayong mga impassable bridges and roads. Alright, how about damages po, sir, sa ating po mga kabahayan? Well, initially, ang nakuha pa lang natin yung sa sector ng agriculture, livestock and fisheries naman. As to the infrastructure, wala namang nasira mga major infrastructure like roads or bridges. Ang ini-estimate ng mga coastal municipalities po natin, especially Calayan, yung mga structures na nasira talaga, yung mga totally and partially blown na mga bahay po. So until now, ina-assess pa po ng mga local MDRM natin. Alright, so undergoing assessment pa rin. But for the agriculture, so you mentioned, apektado rin po, may data na kayo dito kung gaano po ang halaga nito, sir? Well, partially, there was amount submitted initially from the agricultural sector. Although we're still collating the rest. Umaabot na ng 300 million as to the high-value crops, fisheries, and livestock. Almost 100 million na rin. Alright, sir. As we speak, sir, yung ating pong mga residente, nakabalik na po sa kanilang mga kabahayan? Wala na po sa mga evacuation center? Yung mga nanatili na lang sa evacuation center, yung mga totally blown yung mga bahay. Yung mga partially, they're fixing their house. Nasa evacuation center sila while nag-aayos na kanilang mga bahay po. May estimate kayo, sir, ng number na still in the evacuation area? Wala, ma'am. Wala pa tayong nakuhang reports pa. But the directives yesterday is to make sure sa assessment safe yung kanilang pagbalik po ng kanilang mga bahay po. Sir, hingiran din ako ng information if you have. Dun sa tumaob na bangka, tama sa may area ng Cagayan? Yeah, the initial report is, although hindi pa siya officially reported by MDRMO Santa Ana, these are fisher folks, mga tripulante, mga fisher folks from Quezon. Nakisilong sa Santa Ana. Opo. And hindi na sila umalis doon kasi sa vessel nila. Nung dumaan na nga itong bagyo, tumaob na yung kanilang bangka. Alright, so do you have data, sir, kung kamusta po yung mga sakay pong tripulante?
Well, as I've said, hindi siya pa kasi na i-officially report by MDR. But the report was that out of the 13 fisher folks, 6 yung na rescue. 1 is dead and the rest missing pa. Alright, so we'll wait for the official report. Well, maraming salamat po sa inyong oras, Cagayan PDRMO Head, Sir Rueli Rapsing. Thank you po, sir.